So after 5 years, here we are, back to where everything started. Literal yan, para sa akin. This was December 3rd week ng 2020 when I got the call na pwede akong mag-audition sa isang ginagawang cooking show. And then I was asked to do a video of myself cooking na wala naman silang binigay na anything na kailangan may forage, may gala-gala sa isang lugar. So what I did, I asked one of my friends kung pwedeng pumunta doon sa farm nila para makagawa ng parang content. Dito ko ginawa yung audition video ko na kung sa ilan sa inyo nakakatanda yung mga pa-teaser natin nung ini-introduce pa lang ang Farm to Table, dito mismo ginawa yon. Parang nakakatuwa lang kasi malapit na yung 5th anniversary ng Farm to Table. Eto, bumabalik tayo. Sabi ko nga sa inyo kung saan nag-umpisa lahat para sa akin. So ipagluluto natin si Sir Danny ng something very special, duck asado. Siyempre, yung main ingredient natin, galing mismo sa kanila. Siyempre, yung kay Sir Danny mas espesyal. So we will debone it, saka natin isi-steam. Yung isa naman is pang sa atin mamaya. Ito yung ating soaked rice. Now, since hindi natin to pakukuluan, ang importante dito is mabigyan natin ng enough moisture yung bigas natin para ma-ensure na hindi ito matigas or maluto ng maayos. Dahil yung steam na meron doon sa steamer natin would not be enough kung yun lang yung paasahan nating moisture para maluto yung kanin. Kaya natin siya sinusoak for 6 hours hanggang overnight. Yung ating duck, kagaya ng sabi natin, we want to present it ng may konting touch ng sophistication. I-debone natin yung ating duck. So ready na yung meat natin. Doon naman tayo sa rice component natin. Yan, again, we're not going to cook yung ating rice just yet. Tatanggalin lang natin ito. Kasi bibigyan natin siya ng magandang presentation. So, using our bowls, papatas lang natin yung ating duck, making sure na it's skin side down. Let's season this with some soy sauce. Ito yung sinasabi natin magpapaiba ng lasa nung ating asado. Gamit lang tayo few pinches. Ingat lang kayo sa 5 spice, medyo maangas to. Gusto nito bida-bida eh. So pag magamit kayo nito, gusto niya siya yung nangingibabaw. Since siya lang naman yung spice na gamit natin sa kanya, pwede nating damihan than usual. Pero again, be very conscious doon sa amount na nilalagay ninyo. Next up, ating oyster sauce. This will give our end product somehow sweet, savory flavor. Pasasarapin natin yung ating rice using some key components and ingredients kagaya ng ating Chinese sausage. And of course, yung parang crunch element lang natin dun sa dish, peanuts. I-fill lang natin yung ating rice doon sa ating bowl. Okay lang natin yan. And we will cook this more or less 45 to 60 minutes or hanggang maluto yung kanin natin. Habang ini-steam naman natin to, meron pa tayo isang portion dito ng pato. Same exact ingredients, isasangkot siya lang natin. Ilalagay na natin at uunahin yung ating Chinese sausage. Lalagyan lang din natin ng tubig. So what I'm doing here is I'm basically rendering yung flavors ng ating Chinese sausage. Enough time for us to cut up yung ating isa pang portion ng duck. Lipat lang natin yung ating karne doon sa ating pan. Bigyan natin ng bawang. Yung ating 5 spice. Toyo, syempre. At
yung ating oyster sauce. Lagyan rin natin yung ating peanuts. Saka syempre, yung bigas na ating nababad. Tatakpan lang natin to. And more or less, kaya natin itong kunin ng mga ganun din. Same time, mga 45 to 60 minutes. Balikan natin, silip-silipin natin maya-maya. So we've been steaming our duck asado for about 60 minutes now. Ito namang ating pan version ay mga close to that as well. Kaya maganda na yung pagkakaluto ng ating rice. Medyo nagkaroon ng sokarat doon sa ilalim, nagtutong ng kaunti. But that's perfectly fine. We will serve that as well. And yung atin namang na-steam, perfect na. Pwede na mag-serve. Yun. Chamba, sir. Pasado ba? Talagang lasang Peking duck talaga. Ayos ang timpla eh. Baka mapadamay yung kain ko nito. Nako, dahan-dahan. Ito naman, sir, yung steam. First time kong nakakain ng steam na duck. Nga talaga po?